Corinthians chapter 4 verse 1 to 5. Thank you, worship team. Thank you, Pastor Melan. Our house is built on Christ, our firm foundation. Walang ibang pundasyon na tatayo ang tao kundi maliban sa pangalan ng Jesus. Ay nasabi ng Acts, walang binigay na pangalan sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Kaya naman kung sa Kanya tayo nakatayo, huwag kang matakot. Woo! Huwag kang mangangamba. Huwag kang mababalisa. Huwag kang mapapagod. Hello? Alam mong hindi ka pahihiyain ng Diyos. Sabi po dito, if we can open our Bibles to 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 5. Lahat na handa na makinig na salita ng Diyos, can you say amen? Na-bless ba kayo sa ating praise and worship? Wow, we are blessed. Thank you kay Lord sa buhay ng ating buong worship team. And if you can see, we are blessed kasi maliwanag na yung church natin. Amen. Thank you po sa buhay ng mga nagbigay ng pintura para makabili niyan. At yung mga gumawa, no, shoutout natin si Papa Rico na nagbigay natin pintura. At ang Kuya Marvins lang po ang gumawa niyan eh. Mag-isa eh. No, palakpakan naman natin ng Diyos sa buhay natin, Kuya Marvin. Thank you, Kuya Marvin. Wow, praise God. Sabi po dito 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5. Dapat niyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Malinis ang aking budhi, subalit hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Verse 5, last verse. Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon, maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Pagpalain ng Diyos ang bawat isang katiwala ng Diyos. If you're ready, our title for today, no, gusto ko pong maalala natin, this is gonna be a 4-week series, so wag kang magmimintis ng linggo. First time natin magsi-series ng preaching. So I'm very excited. Ang title po natin is Stewardship. Can we all say stewardship? Pagiging mabuting katiwala sa Tagalog, stewardship. Amen? Nakita niyo po sa labas, if you want to take picture, stewardship is not hard work. It is a heart work. Hindi palakasan, hindi pagalingan, hindi pasipagan, kundi patapatan ng paglilingkod. Whether may papalakpak sa'yo o wala, may magpupuri sa ginagawa mo at may mag-a-appreciate o wala, kapag sinabi mong katiwala ka ng Diyos, gagawin mo ng mainam. Mapagalitan, hindi. Mapuri, hindi. Dahil tayo'y lahat katiwala ng Diyos. And I want to start with this, and this is gonna be the title of my message today. We are owner of nothing, but stewards of everything. Wala tayong pagmamay-ari. Lahat ng meron tayo sa Diyos. Kung may pinagmamalaki kang ginto, diamante, galing yan sa coal ng Diyos. Galing sa bundok ng Diyos, yung kanya pa rin yan. Kung may pinagmamalaki kang magandang trabaho, yung lakas na ginamit mo, galing sa Diyos yan. Kung meron kang kinikita malalaking bagay, o may mga tahanan kang maganda,
kapatid, yung mga ginamit yan galing sa Diyos. Lahat sa Kanya. Ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 20, sabi doon, minsan nagutom ang Diyos, sa Luke, sabi niya, minsan nagutom ang Diyos, sabi niya, Lord, hindi ka namin nakikitang nagugutom. Bakit? Anong kinakain mo? Sinagot pala yun ng Psalms chapter 50 verse 12. Ang sabi ng Psalms chapter 50, my food is what my Father gives because I own everything. Hindi niya kailangan manghingi. Dahil kapag hiningi niya, hindi kanya. Kaya pala, ngayong umagang ito, we're gonna know that we are just stewards of God. Ulitin ko po, we are just stewards of God. Manalangin tayo, Lord, this morning, as we go through this series, stewardship, may you plant it in the bottom of our hearts. May it grow. Lord, may it grow. At Lord, sa aming pag-aaral, paano kami maging mabuting katiwala, malakaran namin ito ng buong puso, buong espiritu, buong kaluluwa at buong kalakasan. Salamat dahil ikaw ang may-ari ng lahat. At dahil doon may karapatan kami magsabi, Ama, salamat sa pagtitiwala mo sa amin. Lord, this morning, may your word be the strength, the joy, the peace that everyone's looking when they come from here. And Lord, as we love you from coming here, may we love you even more when we go out. To you be all the glory. Itago mo lang ako sa iyong likuran at ikaw makita. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Bago ka umupo, pwede bang kumamay ka ng 3 tao? Tapos sabihin mo sa kanya, katiwala tayo ng Diyos. Woo. And we can all be seated in the presence of God. Amen. Thank you, Kuya Jalby. Pwede ba natin minsan pampalakpakan ng Diyos ng malakas na may kasama sigaw na hallelujah! Amen and amen. I would like to start this series with the word stewardship, and our title for today is Owner of Nothing, but Stewards of Everything. Alam nyo, nakakatuwa kasi kapag mayabang ang tao, yung sarili niya lagi ang nakaharap eh. No? O ang tao, laging mayabang, laging, ito ko. Pero kapag tumalikod na siya, nakikita kung sinong tunay niyang pagkatao. Nakakalimutan natin, hindi ikaw may-ari ng lahat. Woo! What is stewardship? Can we start? Stewardship is the management of the property of another. Stewardship is the management of the property of another. Ibig sabihin, it is someone's ownership. Ito'y pagmamayari ng iba na iyong pinangangasiwaan lang. Sino dito may mga pinangangasiwaan? Lahat po tayo. At as we go further into this series, malaman natin kung ano yung mga pinagkatiwala ng Diyos. But today, we're gonna study about why does God entrust us things. Sino po dito nakakaalam sa Biblia na sinabi sa Matthew chapter 25, no? Sinabi doon, and the ultimate goal ng tao, marinig yung approval ni God. Did you know that? The ultimate goal is the approval of God. I would like to get this out. Don't let the approval or disapproval determine who you really are. Sometimes, because of the approval of men, dahil naghahanap tayo ng palakpak ng tao, tingin natin, galing natin, lakas natin, gawa natin. At dahil may gusto tayong patunayan sa iba, minsan, ginagawa natin ang mga bagay-bagay ng mali ang intensyon para pumalakpak ang tao para sa atin. Pero alam niyo po ba, walang approval ng tao na sasapat kapag ayaw nila sa'yo? Ang taong ayaw sa'yo, kahit gawin mo na yung standard, higit pa doon sa hinihingi nila, hindi pa rin papalakpak. Ayaw nga eh. Kaya don't let the approval or disapproval of men prove who you are. And what is that? Ang sabi ng salita ng Diyos, study to show yourself approved unto God.
Alam niyo po, nalaman ko ang context nun, hindi lang pala ang Biblia ang study natin. Study natin who we are. And who we are is the approval of God in these terms. Isang beses lang po sinabi sa Biblia na well done, thy good and faithful. Hindi po yata narinig ng iba. Well done, thy good and faithful servant. Servant means you don't own anything. It means stewardship. And in this regard, sa Matthew chapter 25, ito po yung parable of the talents. This does not mean skill or ability. What? The parable of the talents does not mean skills or ability. It means money. Pwede ba natin pag-aralan to ngayon? Ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, hindi lang yung abilidad, hindi yung katiwala. Pero pala nung sinabi niya, well done, good and faithful servant, hindi pala niya sinasabi dahil sa ang galing ng pinagkatiwala ko sa yung talino, talento at galing, hindi. Ang pinagkatiwala niya doon, literal na pera. Bakit? Saan natin mababasa? Pwede ba tayo magbasa? Matthew chapter 25. Ito po ang sabi, Matthew 25 verse 14. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto, malinaw, pera. Ibig sabihin, whatever sources you have, God has entrusted you with that. I want you to understand this. Gusto ko pong maintindihan natin ito. Pwede ba yan? I told you don't skip a thing kasi mabilis po mag-share si pastor. So don't skip this. Kapag pinagkatiwalaan ka, huwag kang magtatampo, bakit Lord, pinagkatiwalaan mo sila ng higit? Because God only entrusts something that you wouldn't waste. Because God is not a God of waste. He is a God of a proper management. Kaya alam niya yung talento mo, alam niya yung galing mo, kaya kung anong meron, kaya nang pinagkatiwala sa'yo. Ito po, isang magandang narinig ko noon. Kapag ang pera daw ng tao, pa 20-50 lang kasi single. Hanggang 100. Narinig yun na yun? Tapos kapag nakaka-500 na ang pera, kasi dalawa na tao doon, di ba? Nakita niyo na pa yung 500 na dalawang ulo? Oo. Sabi, pwede na daw mag-date. At kapag 1,000 na, pwede na mag-asawa kasi kaya niya na mag-anak. Ngayon, tinitignan ko, parang tama. Parang make sense. Kasi, paano ko nga naman bubuhayin ng anak ko, pamilya ko, kung laging ganun ang aking hawak? Kaya kung single ka, tas ganun ang hawak mo, lagi, na may 1,000 ka lagi, praise God, pinagpala ka ng Diyos. Ibig sabihin, magaling kang katiwala. Tapos kung ang edad mo nasa 30 na, magkasawa ka na rin. Hello? Ayusin natin. Sabi po dito, nasa na tayo? 25 verse 14. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Sabihin nga natin, kumilos agad. Sabi nga po yan ang galing sa puso mo, kumilos agad. Galit ang Diyos sa taong tamad. Ang sabi po ng Biblia, huwag pakainin ang taong tamad. Kaya po pag meron kayong mga taong palamunin sa bahay, I'm sorry for the word, meron taong lagi nakaasa sa inyo, hindi ko sinasabing paalisin nyo, turuan nyo. Ayaw ni Lord. One of the best things na lagi ko sinasabi, ayoko nang kasama sa buhay ko po personally, na hindi nangangarap maging milyonaryo. Ayoko po ng taong kasamang ganon. Bakit?
they are not just a weakness in my life, they're gonna be liabilities. Hindi lang sila magiging kahinaan ko, magiging kabigatan ko pa sila. Isipin mo, gusto ko lang kumain ng simpleng bagay dahil iisipin ko sila, wag na nga lang tayo dyan kumain. Napansin niyo po yon? It's not about having many things. It's not about having so much. It is what God has entrusted you. And sometimes, we mismanage what God has entrusted us because of for the sake of other people. Sa'yo pinagkatiwala, pero minsan, nagagamit mo dahil, Lord, maunawa mo naman siguro sila eh. Pero si Lord, nagbibigay din sa kanilang pinagkakatiwala sa kanila. Hello? Lahat na nakakasunod, can you say amen? Kumilos agad ang nakatanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Sabihin mo nga, may pagsusulit tayo kay Lord. Ano ibig sabihin nun? Meron tayong reporting. Lahat pala tayo, one day we're gonna report to God on whatever God has entrusted us. Hindi kapwa mo ang magja-judge sa'yo, kagaya na sinabi ng 1 Corinthians chapter 5. No? Hindi kapwa mo ang magja-judge sa'yo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 5. Hindi. Ang Diyos. Dahil bilang isang mabuting katiwala, tayo'y titignan ng Diyos sa pinagkatiwala niya sa atin. Amen? Ang sabi dito, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. At ito naman ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Tingnan niyo po mabuti ang susunod na talata. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling. Doon lang nasabi ng Diyos, ang tao magaling. Hindi sa pagsayaw, hindi sa pagkanta. Alam mo po, nung sinabi ni Lord, tumayo ka na dyan, ikay pinalaya na sa iyong kasalanan, pinagaling na. Ang sabi ng Satan, and the man jumped, he leaped, and he started praising God. But God didn't say, wow, galing. May nagbigay ng 2 kusing na last money niya na, hindi sinabi ni Lord, wow, galing. Sinasabi ng Diyos sa isang tao na ikay magaling kapag napagkatiwalaan ka. Paano natin mapapatunayan? Sabi dito, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo neto. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling! Pwede ba sabihin natin, magaling? Yung iba po, hindi magaling, tinamaan ng magaling. Pero dito sabi ni Jesus sa mga napagkakatiwalaan, magaling, tapat at mabuting lingkod. Kaya lang tayo natatawag na good and faithful servant. Tapat at mabuting lingkod. Kasi hindi mo kayang i-multiply ang talent. Ito, hindi mo kayang gawin 4 ang kamay mo sa pagbe-bass, sa paggigitara. Sa pagkanta, hindi mo kayang gawin ng 2 vocal cords mo. Hindi mo mamumultiply yan. Hindi mo kayang gawin habang na sumasayaw ka, bigla kang mag-split, 2 na kayo. Hindi. So specifically, sinabi pala talaga ng Diyos, mapapatunayan pa natin yan pag nagbasa pa tayo. Okay lang ba yan? Ito specifically, sa pagtitiwala niya sa iyo, sa salapi. In finances. So ano yan? Ibig sabihin, it is a matter of attitude and heart. It is not hard work. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos,
kumilos agad. Alam niyo po, hindi dahil, tumatalon ako sa aking notes, wait lang, naging tapat sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga, samahan mo ako sa aking kagalakan. Verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit. Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaani ninyo ang hindi nyo hinasik. There's something wrong with that. Is that stealing? Ang kausap dito ang Diyos, ang Panginoon. Pero sabi niya, hindi nyo tinanim, hindi nyo hinasik, pero inaani ninyo. Parang may mali. Sabi niya na, parang may mali. Actually, kung titignan mo, parang may mali kapag ka physical ka tumingin. Pero kapag inunawa mo, hindi naman talaga niya kailangan hingin dahil kanya. Kaya kung binigyan kita at sinabi kong akin na at kumuha ako dun sa akin din naman, hindi talaga ako nanghihingi dun sa itinanim mo. Nanghihingi ako dun sa ibinigay ko. Kaya huwag ka mahirapan mag-tithes, hindi iyo yan. Hello? Huwag ka mahirapan magkaloob sa Diyos. Huwag ka mahirapan mag-offering kay Lord, hindi iyo yan. Ano tayong lahat? Steward. Sabihin nga natin, steward. Katiwala lang tayo na Diyos. Alam ko po'y kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga na hindi nyo tinanim at inaani nyo ang hindi nyo inahasik. 25, natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. Binalik lang kay Lord yung kanya. Paano natin malalaman na ang talagang stewardship na gusto ng Diyos sa atin individually ay through money and through all the resources that we have? Paano, Pastor? Paano mapapatunayan? Basahin natin, sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad na lingkod. Pwede pala yun? Pwede palang servant, pero masama. At ano daw? Tamad. Meron. Ito ang sabi, alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tinanim at inaani ko ang hindi ko hinasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa? Hindi bangko yan. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko? Meron bang inilalagay sa bangko? Pwede ka bang pumunta sa bangko? Ito po ang lupa namin sa paso. O kaya, prutas, pwede po bang palagay? May bangko po bang tumatanggap niyan? Wala. Ano ibig sabihin? Inilagay sa bangko ang aking salapi. Kahit papaano'y may tinubo sana ito. Most of Christians today, are we ready? Want to be rich, but for the wrong reasons. Ulitin ko po yon. Gusto ng mga tao ngayon pagkatiwalaan sila ng Diyos ng mga malalaking halaga, pero mali ang kanilang intensyon, kaya hindi magawa ng Diyos magtiwala sa iyo. Basahin natin yung sumunod na talata, anak. Kunin nyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Kasunod, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Verse 29 lang tayo. Hanggang doon lang tayo. May 3 bagay po na kailangan nating maintindihan. Number 1, it's His goods. Number 1, it's His goods. Sa Kanya ang mga bagay na meron tayo. Hindi atin. So kapag may business ka, huwag mong uriin na iyo lang. Isipin mo lagi kay Lord to galing. Sa Kanya to. Katiwala lang ako at magbabago ang pagkakaroon mo ng mga bagay. I am not the owner. Kaya nga sabi niya, well done, good and faithful servant. It is only said over the account of being good steward. So number 1, let us always remember, it's His goods. Sa Kanya. Kaya kung meron kayo pagmamalaki na bagay, huwag mong angkining iyo. Bakit?
sa Diyos ang lahat. Hello? Ano sabi po dito? Basahin natin. Ready na kayo? No. Number 2 na tayo kagad ha. Una, it's His good. I am not the owner. Sinabi niya yung well done and good and faithful servant kanino? Sa napagkakatiwalaan sa salapi. Napagkakatiwalaan sa lahat ng ibinigay sa Kanya. So ano ang binigay sa iyo ni Lord? That's the question for number 1. What did God entrust you? Sometimes we're gonna compare. Lord, bakit sa akin ito lang in-entrust mo? Bakit lagi hanggang ngayon ito lang? Sapat lang. Kasi kapag binigyan kanya ng higit pa, imbis na ikayaman mo, ikababaon mo ng utang. Have you ever had something in your life na imbis na ikinagaan mo, lalo mong kinahirap? Imagine God giving you a house that is 7 bedroom with a pool. And your income would be 10,000 pesos a month. Sa paglilinis, sa pagme-maintain, kulang na kulang. Ibig sabihin, ano mangyayari sa iyo para ma-maintain mo yon? Magkakanda utang-utang ka. Hindi gagawin ng Diyos ang bagay na ikahihirap mo. Kaya alam ng Diyos, yung tamang ibibigay niya sa iyo. Kaya kung isang meron ka, dahil alam ng Diyos, katiwa-tiwala ka sa isa. Pero kung magiging kagaya tayo ng tamad na katiwala, ano nangyari? Ibinaon sa lupa, imbis na ipinagyaman. Kaya kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, huwag ka mainggit sa iba dahil yun ang kakayanan nila. Sa iyong buhay din. Pwede ba iyon? Makontento tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At kung ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, tiyak ako maganda yan tignan sa harap niya, hindi sa approval ng tao. Malakas na palakpak sa Panginoon. Number 2, I am a steward. We must all know, tayo ay katiwala. Hindi tayo nagmamay-ari. Bakit kaya sila pastor, laging sinasabi, ewan ko po kung minarinig na kayong iba, pero lagi namin sinasabi magkakapatid, no? Na ang simbahan po na ito, mawala man tayong lahat, mawala man kami, tatayo. Bakit? Hindi amin to eh. Ang Diyos ang nagtatag ng church. Kaya kapag may nagsabi sa inyo, kapag sila na humawak niyan, masisira ang church, hindi yun sa Diyos. Obviously, hindi yun sa Diyos. Pag sila na humawak niyan, babagsak. Pagka ang mga tao na yan tumayo, wala na pong mangyayari. Hindi sa Diyos yung salita na iyon. Alam mo na kagad, eh, bakit? Ang sabi na salita ng Diyos, tayong lahat ay steward lang. At kung kanya, tingin mo ba papahiyain ng Diyos ang sarili niya? Hindi Kung paanong hindi ka pahihiyain ng Diyos, sabi ng Roma at sa kanang unang Pedro, lalo ang sarili niya. Anong dahilan ba't di niya kayang pahiyan ang sarili niya? Kasi hindi niya pwedeng talikuran ng pagiging Diyos niya. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, I am a steward. Naalala niyo po sa Genesis? Can we all say, I am a steward? Tayo'y katiwala. Naalala niyo po sa Genesis, nalikain ng Diyos ang Garden of Eden, no? Si Adam at si Eve, pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng bagay doon. Mula sa maiilap, maamo, malalaki, maliliit, na hayop. At lahat ng puno sa kanila. Sa kanila nga ba lahat? Except sa isa. Can we say, except sa isa? Bakit may isang in-accept pa? Binigay naman na sa kanila lahat. Naintindihan natin yon? Simpleng bagay lamang po, kaya hindi lahat sa kanila pinagkatiwala. May isang hindi. Para ipaalala sa kanila, tuwing titignan nila yon, hindi iyo yung hinahawakan mong lahat. Yung isa na yun ang paalala na sa Diyos lahat yan. Bakit? Ang sabi ng serpent sa kanila, kapag ito'y kinain nyo, kinuha ninyo, magiging kagaya nyo na siya.
Naalala niyo yan? Anong kagaya? Magiging Diyos ba ang tao? Hindi. Magiging owner ang tao. Kanya na lahat eh. Hello? Para kayo nagugulat ngayon. Ewan ko po. Pero nasusundan niyo po ba? Ang sabi nung serpent, magiging kagaya niyo na siya. Hindi sa pagiging Diyos dahil imposible maging Diyos ang tao. Kundi yung katangian ng Diyos na siya ang may-ari ng lahat dahil inangkin mo na pati yung hindi iyo. Kaya kasama sa Biblia, sa Ten Commandments ang covetousness. Ang pagnanakaw. Kaya kasama. Kasi isa yun sa mga ayon na ayon ng Diyos. Pati yung pinagkatiwala ko sa iyo, inangkin mo pa. At gano'n na maraming Kristiyano ngayong araw na ito. Sa panahon natin ngayon, gano'n na maraming tao. Yung isang araw na para sa Diyos, ibibigay pa para sa sarili. Yung isang araw na para sa pagsamba sa Diyos, gagawin pa, ibibigay pa sa mundo. Parang wala akong kausap. Kung tinatamaan tayo, mag-amen tayo lalo. Para baguhin tayo ng Diyos. Ang sabi doon, yung iisa na iyon, paalala ng Diyos that you are not the owner, you are only a steward. 1:3 was there to remind Adam and Eve they were just steward. The enemy told them they would be like him. Like him, not because they're gonna be gods, but they're gonna be owners. Deuteronomy 8:18. Gusto ko pong maalala natin, sabi ng Deuteronomy 8:18. And God has given you the ability, the skills, the ability to get wealth. But wealth itself is not yours. Whew. And you shall remember the Lord your God. Doon nagsimula ang talata. Minsan kasi nakakalimutan natin. Gusto kagad natin the ability to get wealth. But merong paalala ang Diyos. It is not yours. Ang sabi niya, but remember, you shall. Huwag mong kalilimutan. Ang Diyos, ang Panginoon na yung Diyos. For it is He, wala sa iyo, wala sa atin. Hello? For it is He who gives power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is to this day. Sa Kanya ang kapangyarihan na tayo pagyamanin. Sa Kanya ang kapangyarihan na tayo pagyamanin. Ibig sabihin ko, sa Kanya ang kapangyarihan na tayo pagyamanin, ang kayamanan, Kanya rin. Dumaan lang sa atin. We are just vessels of God's blessing. You are blessed. Ang sabi niya kay Abraham, I'm gonna bless you to be a blessing. Hindi niya sinabi kay Abraham, I'm gonna bless you so you are blessed. Nope. I'm sorry to say, marami sa atin gusto, Lord, bless mo ko, i-bless mo ko. Pero alam mo ba, kaya ka lang i-bless ng Diyos para maging pagpapala sa iba? Bakit kaya ganun ang style ni Lord? Natanong niyo na ba yon? At huwag ka mag-alala, meron din gagamitin ng Diyos para sa buhay mo naman. Kasi kung sa'yo ibinigay at sa'yo pa dumaan, aangkinin mo. Woo! Isipin mo, sa'yo na pinadaan, sa'yo pa rin. Eh di sasabihin mo, akin ito. Kaya I am blessed to be a blessing para ma-remind dun sa kapatiran na iyon ang Diyos na nagbigay. At kapag sa Kanya naman dumaan patungo sa akin, maalala ko hindi dahil sa akin, dahil sa Diyos. Malakas na palakpak sa Panginoon. Good stewardship is not maintaining but increasing what was given. Ang tamang katiwala ay hindi maintenance. It is not maintaining. It is increasing. Kaya bilang mga katiwala ng Diyos sa Iglesia ng Jesus, the Gospel Church, Parañaque, hindi tayo papayag, ganito lang tayo. Sabihin mo sa ilang tao sa paligid mo, we're gonna increase. Sabihin mo sa kabila, dadami tayo. Hindi rin tayo papayag, hindi tayo pagyayamanin. Kaya sabihin mo sa 5 tao sa paligid mo, pagyayamanin tayo ni Lord.
Lahat na nagke-claim niya, sumigaw ng amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. But I want you to remember, it is not only for you to increase, but it is for you to return. Aha. Most of the time, we want the increase. Gusto natin pagdami, pagyaman. Pero tandaan natin, may pag-uulat sa Diyos, may reporting. At hihingin niya yung Kanya. It is for you not only to increase, but to return to God what is His. Kaya, pagkakatiwalaan ka ng Diyos, yes. At ginagawa niya na yan. Sino dito nagsasabi, thank you Lord, pinagkakatiwalaan mo kahit sa simpleng trabaho, sa small businesses. Taas ang kamay, maging proud ka. Lord, doon sa lakas na meron ako ngayon, sa family, pinagkatiwala mo ko, sa maraming bagay. Pero it is not for you to own. It is for you to return to God. Kaya kapag may trabaho ka, siguraduhin mo yung isang araw mo doon, ng isang buong linggo mo, hindi sa'yo, kay Lord. Number 3. Matatapos na po tayo. Number 1, we must remember it's His goods. Number 2, I am a steward. And number 3, I am a good steward. Okay. Question mark ito. Baliktad po. Hindi I am. Am I a good steward? Yun ang number 3 natin. Am I a good steward? Yun. Bakit? Dito tayo magkakatalo. Sa Luke chapter 12, verse 16 to 21. If we can read this verse. Luke chapter 12, verse 16 to 21. Lahat na nakakasunod, can you say amen? Then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my... Pansin nyo, it is only I, me, myself, and I. No? Me, myself, and I. Puro siya. Parang tao ngayon, no? Self-centered, egocentric, narcissistic, puro patungkol sa kanya. Ako, paano ako, inapi ako, kawawa ako. Pero wala doon sa katotohanan. Hello? Ganyan ang tao po ngayon. Hello? Basahin natin yung kasunod. And I will say, ito yung pinakamatindi, to my soul. Alam natin lahat, hindi natin pagmamayari ang buhay natin. Pero pati yan inangkin niya na. At marami pong Kristiyano nakakalungkot man. Yung pera na nahahawakan mo, hindi mo mapagkatiwala sa Diyos, tapos sasabihin mo yung buhay mo iyo. Woo! Hindi mo mapagkakatiwala sa Diyos ang buhay mo kung yung pera mo nga hindi mo mapagkatiwala. Yan, nahahawakan mo, ang buhay natin, hindi natin kayang hawakan. And I will say to my soul, kinausap niya pa eh, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Kasunod. But God said to him, you know what? Until the owner shows up, you will never remember that you are only a steward. Hanggat hindi dumadating ang tunay na may-ari, aasta kang ikaw ang may-ari ng lahat. Hanggat hindi dumabalik yung tunay na may-ari,
Anong gagawin mo? Piling mo iyon lahat. But God said to him, "Fool, this night, binalik na ni Lord sa kanya, no? Your soul." Yung sinasabi mong iyo, kukunin ko na ulit. Kasi akin yan eh. Yung sinasabi mong iyo, kukunin ko ulit. Your soul will be required of you. Then, whose will those things which you have provided be? So is he who lays up treasure for himself. Babasahin ko po ulit. Kagaya ng isang taong nagpapakayaman sa kanyang sarili. And is not, can we read that last sentence? 1, 2, 3, go. And is not rich toward God. Basahin natin ulit. 1, 2, 3, go. And is not rich towards God. Hindi lang pera ang usapan kapag sinabing mayaman ka sa Diyos. Hindi na lang pera. Sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo mula sa ministry mo, mula sa pagiging mabuti mong ina, magaling na asawa, yan ay pagyaman sa pagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Hello? Amen ba? Kukunin ng Diyos, magsusulit tayo lahat sa Kanya. God has entrusted us. Tingnan niyo po nakakatuwa kasi sabi dito, my crops. Hindi niya sinabi, God's crops. Sabi niya, my barn. Hindi niya sinabi, God's barn. Hindi niya sinabi, Lord, thank you dahil may barn ako. No. Inangkin niya lahat ng Kanya. At sinabi, anong gagawin mo ngayon dyan? Kunin kita. Sino magmamay-ari niyan? At lahat babalik sa Diyos. Kagaya ng ating mismong katawan. Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo nang galing sa alabok at sa alabok din tayo babalik. Ibig sabihin, walang nagmamay-ari ng kahit ano, ang Diyos lang. God has entrusted us many things in life. But be reminded, He will also come back. And we will give account to everything He gave us. Stewardship. Sa lahat ng ibinigay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, babalik siya at sasabihin, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyo? Kaya ang sasagot niya, ganyan bang ginawa mo? Well done, good and faithful servant. You can enter now into my joy. Halika't makisalo ka sa aking kagalakan. Pero hindi mo maririnig yon kapag pinagkatiwalaan ka ng Diyos at hindi ka naging tapat. Dahil ang piling natin lahat, owner tayo. Pero nakalimutan natin, we are owners of nothing, but stewards of everything. Ngayong umagang ito, I would like to remind you, stewardship is not hard work. This morning, I would like to remind ang bawat isang nasa lugar po na ito at nakikinig. Ang pagiging katiwala ng Diyos ay hindi mahirap na bagay. Ito'y puso ang usapan. Kapag sinabing puso ang usapan, gaano ka katapat sa pinahiram sa iyo? Hello? Sino dito magsasabi, Lord, yung mga na-mishandled ko, I'm sorry. Sino magsasabi, Lord, pagkatiwalaan mo ako, papakita ko, ikaw ang mapupurihan. Tayong lahat ay tumayo. Malakas na palakpak sa Panginoon. Stewardship is not hard work, but a heart